How's everybody doing this morning? Kumusta ang tanan karong buntaga? Wow. That was really a big response. How's everybody doing this morning? What? Luyat pa sa saging. You feel like a saging? Hallelujah. How does a saging feel, son? Katong luyat daw, Dad. Is it a ripe saging or a green saging? Overripe. Overripe. Oh, okay. I got it. Yeah. Well, let's shake off that spirit of heaviness right now in Jesus' name. Amen. Oh, tangtanga igsoon ka ng Praise espiritu the sa pagkabugat. Yeah. Daiga ang Ginoo. Amen. I'm glad you're all here. You're looking so guapo, guapa. Wow. Amen. They don't. Is anybody here today? Ambot bitaw, Dad, balas man tingali atong kastorya. Anybody home? Ayo! Okay. Praise the Ay mo padala sa inyong gibati. Praise Gibati the ra na. Lord. Di na makalangit. Isungkoy. Amen. Let's go. Okay, everyone. So, all the things that we've been talking about for several months, Ang tanan nga ato ang giskutan sa mga milabay nga mga kabulanan. I feel like we're going in the right direction. Nabati nako nga nagapadulong ta sa insakto nga direksyon. So, I'm going to go over what God gave the church worldwide, the instructions that God gave to the church worldwide through over 200 prophets. So atong hisgutan karon iya ang iwali sa atoa kung unsa ang giingon sa Ginoo para unsa instruction sa Ginoo para sa tibuok nga iglesia sa tibuok kalibutan nga iyang gihatag pinaagi sa duha ka gatusan ka mga propeta gikan sa lain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan. How many know that the Bible says, the Word of God says that God does nothing without first telling His Prophets. prophet? No pila Right. ninyo diri nakabasa na or nakabalo nga sa Biblia, nag-ingon diha dunay bersikulo nga nag-ingon nga ang Ginoo dili mo buhat og bisan unsa, gawas kong iya una kining ipadayag sa iyang mga alagad nga mao ang mga propeta. So bear with me what I'm going to go over. It's long, So kini ato ang hiskutan karon igsoon, But I kana don't- magpailob ta tungod kay taas-taas ni, but I don't want you to miss it. apan dili ko gusto nga dili nimo ni madunggan. Or And naa kay dili madunggan. And many of the things that were said through these 200 prophets are confirming what we believe the Lord's instructing us to do here. No og daghan niining mga giingon niining gikan niining 200 ka mga propeta nagapamatuod igsoon sa kung unsa ang ginaingon ni Daddy ug ni Mami sa ato adire nga sugo sa Ginoo. So how many of you are prepared and committed into dying more to yourself in 2024? Hallelujah! Pila man ninyo diri ang kanang andam na ka o kanang mukumit gyud ka nga magpakamatay para sa Ginoo karong 2024. Nga willing ka nga bahala na. Amen. Ihalad na ko tanan sa Ginoo. All you have to do is be willing and committed. No, ang gikinahanglan ra bitaw dili man kato dili walay lain. Willing lang, andam, musugot ka og mukumitar. But it will require serious change igsoon. Pero nagkinahanglan gyud ni siya og seryoso, dili dula-dula nga pag-usab o kausaban. Igsoon, nothing will happen in the Church of Christ without prayer. No walay mahitabo sa lawas ni Kristo igsoon kung walay pagampo. Nothing that the Lord wills is going to happen if we as the church does not commit to prayer and Fasting. fasting. This No year. walay mahitabo igsoon nga kabubuton sa Ginoo Right, sa Wendy? lawas ni Kristo kung walay seryoso nga pagkumitar sa atong kaugalingon sa pagampo ug sa pagpuasa. Prayer and fasting must be practiced as a lifestyle for every Christian in 2024. No, ang pagampo ug ang pagpuasa igsoon kinahanglan nga ato ang buhaton isip nga estilo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon para niining tuiga nga 2024. Okay, so a couple of weeks ago, So duha ka semana ang milabay. Mom had this go. She was teaching us
out of Jeremiah chapter 12. Nagtudlo si Mami gikan sa Jeremias 12. And something really struck me there. Ug naa gyud diri nga kanang nakaigo gyud sa iyaa. Jeremiah 8 daw. No, it's Jeremiah 12. Sorry. He said Jeremiah. Oo, 12. I know. But I know I'm right. Because I'm a man? Yeah. No, because I'm right. Okay. So Jeremiah 12, verse 11. Let's look at that together. Ilan Everyone, taon na to? Dungan everyone ta. open your Bible. Look at Jeremiah 12. Jeremias 12, Don't have a Bible? Let's 11. get you a Bible. Kung wala mo'y Bible, kuha mo Bible diri. Who needs a Bible? Kasi nagkinahanglan og Bible, kuha mo diri sa tubangan. Okay, everyone's got the Bible. Okay, so tanan anay Bible. Everyone go to Jeremiah 12, Yeah. verse 11, please. Ang tanan adto ta sa Jeremias 12:11. Andam na mo? Andam na? Okay. Okay, so. Somebody read out of Basayan. Okay, palihog kog basa sa Bisaya. Go ahead, Ray. Hello. Salam. Verse 11. Gihimo nila kining awaaw og nakapasubo kini kanako. Ang tibuok nasod nahimo ng deserto. Ug wala nay nagtagad niini. The whole land has been made desolate. No, ang tibuok nga kayutaan o yut o nasod nahimong awaaw. Do you understand? Nasabtan? Understand how this applies to us today? No, so kung ato ang ilang taon, unsaon ni sa pag-aplikar sa tua or unsay aplikasyon ani kanato karon? It's hard for many of us to really understand when we don't understand what's going on in the world and we're only looking in our own little world. So lisod kayo ni sa sabton igsoon kung dili nato masabtan or wala nato nakita kung unsay mga pangitabo sa gawas no sa ato ang palibot or gaha kung ang atong mga mata nakatutok lang sa akong kaugalingong kinabuhi, ang kumusta naman akong pamilya, diri naman taman, ana. Okay, so right here in the prologue, there's extreme desolation. No, diri pa lang sa dipolog igsoon, grabe gyud ang kaawaaw, buot pasabot perteng o gaha. There's extreme poverty all around. No, bisag asa ka mulingi, nahihilabihan nga kapobrehon. Tinuod ba? Tinuod dili. Is it true? Okay. And that's not God's will. No nya dili na mao ang kabubuton sa Ginoo. And the reason for extreme poverty in the land is rebelliousness against God. No, ngano igsuon nga hilabihan ang kapobrehon sa nasod or sa yuta tungod sa pagkamasupakon o pagkarebelyoso sa mga tao. It's a practice of idolatry in the government and in the church. Ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos diha sulod sa gobyerno ug bisan pa man gani sa sulod sa simbahan sa Ginoo. I don't know if you can understand this, but the reason the government is corrupt is because the church of God is corrupt. No, wala ko kabalo kung masabtan nini mo igsoon. Pero ngano bitaw nga ang atong gobyerno kurakot kay ang mga tawo nga naa sulod sa simbahan kurakot man pod. Because we're the keepers of the land. No, tungod kay kita igsoon nga naa sulod sa simbahan. If we kita did- nga simbahan, if we kita did not- magbalantay sa yuta. If we did not vote in corrupt people, and if we see the standard in the Bible for leadership in government is they must be godly. No, kung wala ta ni butar og kanang dili matarong nga mga pangulo di wala unta tay kurakot no. Ang sumbanan sa Biblia igsoon nga para mahimong pangulo kinahanglan nga may pagtahod kahadlok sa Ginoo. So if we wouldn't vote in ungodly people who refuse to submit to Jesus Christ, we wouldn't have this corruption. But the church is not praying, the church is not fasting, and the church is by and large voting by what? Kwarta. Quarta. No, kung wala unta igsoon kung ang simbahan kita unta nga nakabalo sa pulong sa Ginoo, kung dili unta ta mo butar sa mga kurakot nga mga politiko, wala untay kurakot nga gobyerno. Unya ang simbahan igsoon imbis nga kita nga magampo ang simbahan manggod karon wala nagaampo, wala nagampo para ani. Unya ang ato pong pagbutar pinagi sa pikas-pikas pila dito ba 5,000 diri 3,000. Well, it's true. Tinuod, di ba? Oo.
Kaysa man ang sala. God is the one who instituted government in the land. Government is godly. Government is from God. But ungodly government is the problem. But it began with ungodly church. So, You understand it? Ang gobyerno igsoon, Diyos nun unta ni siya nga institusyon tungod kay ang Ginoo man ang nagpahimutang sa gobyerno. No, apan ngano nga naay mga dili Dios nun or walay kahadlok nga mga politiko nga naa sa gobyerno tungod kay ang nagbutang nila sa posisyon gikan pod sa mga simbahan nga dili pod Dios nun. Walay kahadlok sa Ginoo. Okay, so igsoon, there's not only desolation in the land, there's desolation in the hearts of the people. No, dili lang ang yuta igsoon ang naawaaw or nagkapobre. Apan apil pod nga ang mga kasing-kasing sa mga tawo daw awaaw way sod. And what's worse is there's desolation in the hearts of those who name themselves as followers of Jesus Christ. Unya ang makahadlok pagyud igsoon kay kini nga mga kaawaaw or kauga kay naa sa kasing-kasing ni adtong mga nagtawag sa ilang kaugalingon nga ako Christian man ko, Kristohanon ko, sumusunod ko ni Kristo pero perting pagkaugaha sa akong kasing-kasing. We're not being taught our true purpose as a Christian. No nga wala ta natudluan o ang iglesia sa kinatibukan wala natudluan ba nga unsa di ay akong tumong nganong Kristohanon ko para asa di ni akong pagkakristohanon. So if you follow the Old Testament, every time the people of God rebelled against God over a long period of time, and they were warned repeatedly, and they refused to submit to God, there came desolation in the land. There came wars, there came famines. They weren't prospering because of their rebelliousness against the Lord. No, kung mabantayan nimo igsoon, kung himasa ka sa Biblia, kung nabasa nimo sa Old Testament or sa karaang tugon, makita nimo nga kung ang mga katawhan sa Ginoo musupak sa Ginoo tungod sa taas nga panahon, tungod kay nisimba sila sa mga Dios or nirebelde sila sa tingog sa Ginoo, makita nato nga ang pattern mahitabo pod nga musunod dayon nga ang yuta or ang nasod nila adunay hulaw, adunay katalagman, adunay kagutom, adunay patay, dayon magkaguliyang ang ilaang nasod. And every time they humbled themselves, repented, and prayed and fasted, God would redeem them, God would restore the land to prosperity. Unya matag higayon igsoon nga sila makalimadmad silang kagalingon, makamata sila nga ay nakasala na diayme, unya magpaubos silang kagalingon, magpuasa ug magampo. Kada higayon nga buhaton na sa katawhan sa Ginoo, ang Ginoo mulukat gyud sa iyaang katawhan. So what God is calling His church to do like never before in 2024, and this applies to every single person that names Jesus as their Savior and Lord, is we must learn to go higher by going lower and learn to fast and pray like never before in 2024. Hallelujah! Busa unsa ang ginatawag sa Ginoo igsoon sa matag usa kanato. Kung ikaw nag-ila ka sa imong kagalingon nga si Jesus imong Dios ug maluluwas, dili ka exempted ani igsoon. Matag usa nato ginatawag ta sa Ginoo para niini nga tuig 2024 nga magampo ug magpuasa nga sukad-sukad wala pa gyud nato nahimo nga musaka ta pinaagi sa tong pagpaubos nga sukad-sukad igsoon wala pa gyud tingali nato nabuhat. First, understand the wickedness in the land. Una, kinahanglan nga sabto nato kung unsa kadautan ang yuta or unsa kadautan ang itsura karon. Understand daily people are dying and going to hell for all eternity, and there's no going back. Unya sabta igsoon nga kada adlaw adunay tawo nga moadtog impyerno. No, unya di na to sila kabalik. Wa na to sila chance. Understand the devil through man is trying to destroy Israel, and he's trying to destroy the true church of the living Ug God. sabta igsoon nga ang Yawa gusto niya bungkagon ng Israel ug gusto pud niya bungkagon ang mga alagad, mga katawhan sa Ginoo. The church who submits to God is the only thing standing in the way from the devil having his whole way in the world. We're the only thing standing in his way. And so he wants to kill, he wants to destroy, he wants to remove you out of the church. But you have to understand what the intentions of the devil is. He's trying to destroy the world. He's trying to bring in one world government and one world religion.
And the only thing standing in his way is you and me and our prayer and fasting. That's true. No, ang nag-ulang na lang bitaw igsoon nganong dili gyud makabulyo og pagpamuhat ang yawa, no, sa kung unsa gyud ang iyang gustong buhaton nga pagpatay, pagpangawat ug paglaglag, tungod kay naay mga naapa sa iglesia mga matarong nga katawhan nga nagpuasa ug nagampo nga nagbabag sa plano sa yawa. Muna igsoon nga gusto niya nga tangtangon ka, gusto niya nga mawala ka, gusto niya muundang ka sa imong pagpangalagad, gusto niya nga ma-distract ka sa imo ang lakaw sa Ginoo. The enemy wants your soul. Ang gusto sa yawa igsoon kawaton imong kalag. He wants the souls of your children. Gusto niya kawaton ang kalag sa imong mga anak. Wants the souls of your family. Gusto niya kawaton pati kalag sa imong pamilya. And he'll stop at nothing to get that soul. Unya kanang yawa igsoon di na siya muhunong para makawat lang yun kanang mga kalag. For all eternity. No, kaya naman, eternidad igsoon. Desolation in the land. No, mauna nga, adunay kaawaaw ni ini nga yuta. People mocking God. No, na adunay mga tao nga nagbugal-bugal sa Ginoo. Creating laws that mock God. Nagabuhat og mga balaod nga nagabugal-bugal sa Ginoo. Wanting to destroy the church. Nga gustos bungkagon. Destroy righteousness. Bungkagon ang Destroy simbahan, ang holiness. pagkamatarong, ang pagkabalaan. Desolation. Do you understand it? Nasabtan nato igsoon, unsa itsura sa Okay. kaawaaw, kauga. Now here's what struck me about this verse. No mo niya nakaigo kan dadi ni ini nga bersikulo. The whole land has been made desolate, but no man lays it to heart. Wow. No, ang Ginoo nagaingon ani nga bersikulo nga ang tibuok kayutaan, ang tibuok nasod daw awaaw uga. Pero walay bisan usa ka tawo nga nagseryoso ani. Nga murag walay tawo nga may pakialam. No man lays it to heart. No man sees what's going on and takes on the responsibility to do something about it. No man lays it to heart. This is what the word of the Lord says. No man is laying what the enemy is doing to my land, doing to my people, destroying them and sending them to hell, and no man takes it to heart. No, nga kini nga bersikulo igsoon nagapasabot ba? Nakita sa akong katawhan unsay nahitabo sa ilang palibot, pero kebs lang sila. Wala sila'y pakialam. Okay ra sila nga unsay ginabuhat sa yawa sa kalibutan. Walay ni tingog, walay ni kumit, wala okay lang sa ila unsay nahitabo. Ay nga na naman gyud na, dautan naman gyud ang kalibutan. Okay na siya. We in the church are so caught up in what makes us happy, what makes me happy. No? Nga naman igsoon, sulod sa simbahan na unsa naman ta? Na unsa ta? Ang atong gusto, unsay makapalipay nako, unsay komportable nako, unsay sayon nako, unsay lami para nako. What I must do for myself. No, unsa may akong buhaton para sa akong kaugalingon. The spirit of selfishness is No. invading the body of Christ. No, ang espiritu sa pagkahakog, dalo, maoy ni kuyanap igsoon sa lawas si Kristo. Do you understand it? So, Nasabtan nato igsoon. so who is going to lay this to heart? Nakaroon igsoon ang pangutana, kinsa may mo seryoso ani? Kinsa may mo dawat ani sa iyang kasing-kasing? Who's going to lay it to heart, Igsoon? No, kinsa may mo dawat ani sa iyang kasing-kasing igsoon? Because what the Spirit of the Lord is saying to the church today, who is going to lay it to heart for me, for Jesus Christ? Who's going to care about my kingdom and my people more than themselves? No, tungod kay unsang ginaingon ang mensahe sa Espiritu sa Dios para sa iyang iglesia sa kinatibuk-an igsoon, kinsa gahaaning mga tawo nga nagtawag silang kagulingon nga Kristohanon, nga tinuod nga may pagpakabana sa akong mga gibugaton para sa akong giharian. Kinsa may adunay panglantaw, kinsa may musugot sa kung unsay akong gustong buhaton. Amen. Are you there? Naba ka diha? Listen, I'm not trying to condemn no one. I'm not trying to manipulate you. No, igsoon, dili In ni mo any way. pasabot ha nga kanang ginakontrol ta, ginamanipula ta, o kanang bitong ikundina ta. But I do want you to understand the seriousness Apan tinuod gusto nako nga masabtan nato tagsa-tagsa nga seryoso, unsa ang pagkaseryoso? What the Lord's asking us is nothing new. We've been preaching death to self ever since we've been here. No, tungod Death to kay- self. Lay it down. Tungod kay unsa nga atong ginawali diri igsoon, di naman ni bag-o. Sinugdanan pa lang, unang adlaw pa lang nga pagsimba nimo, muna gyud ni ang dagan sa mensahe. Ayaw kanang lay down your life, buhii ang imong kaugalingong katungod. Punita, bitbitang imo ang krus hangtod sa kamatayon. God's calling us, each one of us individually, to surrender to Him in 2024. This is it.
This is the year to surrender to Him, No, to give it all to Him. Matag usa nato igsoon ginatawag ta sa Ginoo para niining tuiga nga mo surrender gyud nga kini na ang tuig igsoon nga ginatawag sa Ginoo nga buhiin na tanan. Ayaw na pagbilin sa imong kagalingon. It's our choices that make a difference. No, tungod igsoon nga no, ang atong mga pagpili mo gyud ni siya ang mobuhat og kalainan. Do you all understand? Nasabtan ba natong tanan? Okay. God won't ask us to do something that we can't do. No, ang Ginoo igsoon dili man ta niya pabuhaton sa mga butang nga dili nato mabuhat. Okay, so please be patient with me because I have a lot to go through. So daghan tang agian diri igsoon. I don't know how long it will take, Ug wala siya kabalo kung hangtod kanus-a o unsa katas-a. but I think it's really extremely important that we go through this whole thing this morning. Apan importante kaayo ni igsoon nga agian nato ning tibuok karong buntaga. Okay, so like I said, 200 prophets, this is what they believe the Lord is instructing the church for 2024. No duha ka gatusan ka mga propeta igsoon ang nagsulti niini ug nagtuo sida nagato mo ni ang ilang gituuhan nga ginaingon sa Ginoo para sa 2024. Mga pagtayog, shaking. So, John Michael, I'd like you to read the paragraph, Okay. please. So makita ni diha sa Hageo 2 bersikulo 6 taman 8. Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Ngani sa nakausapa jutay na lamang nga panahon ug uyugon ko ang mga langit ug ang kalibutan ug ang dagat ug ang mamalang nga yuta. Ug uyugon ko ang tanang mga nasod ug ang mga bililhong butang sa tanang mga nasod moabot. Ug kining balaya punon ko sa himaya nagaingon si Jehova sa mga panon. Ang salapi ako man ug ang bulawan ako usab nagaingon si Jehova sa mga panon. Okay. So the Lord is saying, I'm going to shake the nations. So ang Ginoo nagaingon nga akong tayugon ang mga nasod They shall come to the desire of all nations, ug moduol sila sa gitinguha sa tanang mga kanasuran and I will fill this temple with my glory. ug akong punon kini nga templo sa akong himaya. Amen. Everybody likes that. I'm going to fill my temple with my glory, and He is. No, tanan di ba gusto nga makasinati ana nga mapuno ang templo sa Ginoo sa iyang himaya ug tinuod gyud na mahitabo gyud na. But you don't understand when He fills His temple with His glory, that everything that is unholy in us will shake in fear Hallelujah. at His presence. No, tanan ta igsoon ganahan ta sa himaya, ganahan ta sa feeling nga wow, nahimayaan ko sa presensya sa Ginoo pero wala nato nasabtan igsoon nga sa diha nga punon sa Ginoo sa iyang himaya ang templo. Ang tanan nga nagpabilin nga dili balaan, meaning bugi-bugi, hugaw, mga dili angayan natubangan sa Ginoo, mangurog, So muluhod everything- natubangan sa kahadlok sa Ginoo. Everything that can be shaken will be shaken. Bot pa sa butigsoon, ang tanang pwede pang mauyog, tanang matayog sa tuwa tayugon gyud na. So everything in us that's not submitted to the Lord will be shaken in each one of us this Bot pa sa year. butigsoon, karong tuiga, sa matag usa sa atoa, no matag usa nato diri igsoon, nga ang tanan nga wala pa nato masubmitan sa Ginoo, uyugon gyud na niya. And what matters, Ixon, is what will our response be? Unya, How will we respond to the shakings of the ang Lord? importante ani igsoon kay dili ang pagtayog, apan kung unsay imo ang response, unsay imong buhaton sa diha nga tayugon ka. Will we respond in humility or will we respond in rebellion? No magpaubos ba ka o magmasinupakon? The choice is ours. Ang pagpili igsoon naa nato. Okay, read that. Ang mga talagsaon nga mga pagtayog ang moabot sa kalibutan. Usa ka makalilisa nga pagtayog nahitabo na sa Oktubre 7, 2023. Alright. Ubay-ubay sa atong mga propeta gihatagan og pulong sa pagpasidaan mahitungod niini nga atake nga panahon na nga motawag sa 911 mahitungod sa atake sa Israel. Usa ka pulong ang gihatag sa Israel nga nag-ingon nga panahon na nga motawag sa 911 alang sa pagpatingog sa pagpukaw ug pag-ampo batok sa mga atake sa terorista nga moabot sa nasod. Ang pulong eksaktong nag-ingon nga ngit-ngit nga panahon ang moabot sa Israel. Apan human niini adunay dakong espiritual nga pagkapukaw.
Ang ubang mga propeta usab nagpahibalo nga nasayod silang adunay seryosong atake nga moabot. Usa ka pasidaan usab ang gihatag sa Oktubre 6 nga ang prinsipe o ang prinsipalidad sa Persia nga makita sa Daniel 10:13, ang karaang espiritu sa Iran gusto nga maghimog kagubot o kasamok. Napamatud-an kining tinuod sa misunod gayod nga buntag. Ang karaang prinsipe o prinsipalidad sa Persia usa ka gamhanang espiritu nga gusto og imperyo. So, it's going to be a very dark time coming to Israel. They're in a war right now. It's very serious. But afterward, there will be great spiritual revival. Hallelujah. No, nahitabo na ni siya igsoon nga ang Israel karon nagaagi og perting kangit-ngit nga panahon sa ilang kasaysayan tungod kay gagubat sila hangtod karon apan human niini adunay dakong espiritual nga pagkapukang mahitabo. The same will happen to the church. Ug maupod ni ang mahitabo sa simbahan, sa iglesia nato. Great darkness, No, great hilabihan. persecution. Hilabihan nga kangit-ngit, hilabihan nga pagtayog, paglutos. But afterward Apan human, will be the great revival. no human ani igsoon mao ang dakong pagkapukaw. So each one of us is going to have to learn how to depend on the Lord alone. Mao nga matag usa nato igsoon kinahanglan nga makat-on nga ang atong pagsalig sa Ginoo ra gyud. Okay. Ang mga gahom sa kangit-ngit gihisgutan sa Efeso 6:12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangit-ngit. Efeso 6:12. Okay. So Ephesians is telling us about the power of darkness. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers, the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness. Okay, so it's not flesh and blood. No, The war that we're in as the church is not against flesh and blood. Amen. It's against spirits, Amen. demonic spirits. Amen. No, ang pakigubat nga ginaagian igsoon or atong sudlan isip nga usa ka iglesia kay dili siya pakigbisog sa unod ug dugo, meaning dili tao ang imong kontra. Sorry. Kun dili espiritu. Mga espiritu sa kangit-ngit ang ato ang gipakigbisugan. At its root, it's not your family member that hates you for being a Christian. It's the spirit of the Antichrist in them that hates you, that hates Jesus in you. No, igsoon, ang imong pamilya dili na sila ang imong kontra, ang ato ang kontra, dili sila ang kontra nato. Apan ang espiritu ni Antikristo nga naa sa ilaa maoy dili ganahan sa imo ang gialagaran. And those people who are under the influence of the god of this world, they are victims. Ug kaning mga tawhana igsoon nga ilalom sa impluwensya sa Dios niining kalibutana, mga biktima pud sila. They've been deceived by the god of this world. Nalinla sila igsoon niini nga Dios niining They've been kalibutana. taken captive. No, ginapos sila. So how do we bring change? Unsaon nato nga magdala tag kausaban? Prayer and fasting Ang igsoon. pinagi sa tuang pagampo ug pagpuasa. You can't fight a spirit with a gun or a knife. Na. Diba? Dili man nato pwede sumbagayon ning mga espiritu. Dili man pwede nga pusilanay na lang ta or dunggabanay ta. Dili pwede nga na. You understand? Nasabtan? Okay. Sunod. Ang mga nasod naglungot-lungot. Salmo 2:1-3. Uban niining mga pagtayog makita nato ang mga nasod nga maglungot-lungot. Ngano nga nagalungot-lungot ang mga nasod ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang. Ang mga hari sa yuta na nagpahamutang sa ilang kaugalingon ug ang mga punuan na nagsabot-sabot sa tingob. Batok kang Jehova ug batok sa iyang dinihog nga nagaingon pagabugtuon nato ang ilang mga talikala ug igasalibay tagikan kanato ang ilang mga igtatagkos. So Ixon, who are the kings of the earth and the rulers that are coming against the Lord and against His anointed? No, kinsa maning mga hari igsoon ug mga pangulo sa yuta nga kanang nakigbisog sa Ginoo ug sa iyang mga dinihugan. Who's the anointed? Kinsa man ning dinihugan?
You. Ikaw. No, that's true. But it already says against the Lord and against the anointed. No, di ba? Patok ang iyang gipakigbisugan kini siya ginapakigbisugan ang Dios ug ang dinihugan sa Dios, mga dinihugan sa And Dios. these kings are being controlled by the principalities and powers and rulers of the air. Ug kining mga hari ug mga hari ug mga pangulo igsoon sa yuta, ang nagadumala sa ilaa, ang nagagiya nila mao ang mga prinsipalidad ug mga gahom sa And kangitngit. they're raging against the Lord. They're raging against the church, the true church of the Unya, living God. nagalungot-lungot sila, nasuko sila, pungot kay sila sa buhi nga Dios igsoon ug sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. And they're saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Let us break away from the Lord, the Lord's counsel to us. Let us break away. The church wants us to not sin. No mo na, Let us break away from that. no mo na ang gobyerno karon igsoon, ang mga pangulo nga naa sa gobyerno, ang mga leader nga naa sa gobyerno, moingon sila, ay mubuhi na ta or kanang bugtuon nato ang ato ang koneksyon sa Ginoo sa atoa. Kay ngano kini bitong simbahan, kining simbahan, ganahan sila nga dili ta mobuhat og sala. Kasabot? Nasabtan nato? You understand? Okay. Ang karaang prinsipe sa Persia sama sa giingon ganiha, nagpakita na karon sa iya ang kahilas ug gusto nga makig-abin sa mga kagahom. Sa kangitngit ibabaw sa mga nasod sa Russia nga mao ang oso, ug sa China nga mao ang nasod nga dragon. China. So the ancient prince of Persia is now flexing his muscles and wants to align the powers of darkness over the nations of Russia, the bear, and China, the dragon, and it's happening right O now. karon igsoon nanggihitabo na ni siya. So, Sulod na sa pulo ka mga tuig, nagapropesiya kami kabahin sa pag-alyansa niining mga nasura kauban ng North Korea. Makita nato ang Iran, Russia, China ug North Korea nga magkahiusa ug magkauban sa pagbag-o ug pag-usab sa mga teritoryo sa kalibutan. Pananglitan, ang nasod sa North Korea gisaaran nga makaangkon sa tibuok nga peninsula sa Korea. focus on the alliances to redraw the map of the whole territory. Who is trying to redefine the map of the China Sea in the Philippines right now? Di ba karon igsoon makita nato nga ang China gusto nila usbon ang ilang mapa kay gusto nila apilon sa ilang mapa ang West Philippine Sea. Kuhaon nila gikan sa Pilipinas. Do you know the news about China? Kabalo for mo sa balita many igsoon years now. nga dagtaas na nga katuigan The nga Spratly Islands. ang Spratly They're building a Islands. military base on the Spratly Islands, and they don't even own it. No, dili China ang tagihan ng Spratly Islands igsoon pero nagatukod sila og kanang military nga basehan didto. And the World Council has told them, no, you're wrong. And they say, no, this is our land. It was our land before the Philippines had it, and it's our land. They're trying to redraw the borders. Do you understand? Sabta nato igsoon nga ang mga pangulo sa uban, no, ang mga ubang mga kanasuron moingon nga dili man na inyo. Pero ang China moingon gyud sila nga dili oy amo ni. Wala pa ang Pilipinas, amo na ni daan. What would happen if China went to war with the Philippines? No unsay mahitabo igsoon kung ang nasod sa China makigubat sa Pilipinas. You don't think World War III can happen right here? Wala mo nagtuo igsoon, nagtuo ta nga dili pwede nga maggubat diri sa Pilipinas World War III. Diri gyud magsugod sa atoa, posible na. These men and women of God have already been praying for years against World War III, and we must join with them. Hallelujah. No kini nga mga alagad sa Ginoo igsoon, pipila na ka mga tuig ang milabay. Hangtod gani karon, nagaampo sila nga dili mahitabo kining ikatulong pangkalibutan nga gubat. Sa milabay nga tulo ka mga tuig, milambigit kami sa propetikanhong pagampo sa pagpataliwala isip ng mga lalaki ug babaeng tigbantay sa paril aron mapugnan ang ikatulong pangkalibutang gubat. Ang mga kanasuran nakig-alyansa sa mga kanasuran. Ang uban niining mga pag-alyansa mapurma tungod sa nangaraan na nga mga panagbangi sa mga nasod batok sa nasod sa kasadpan. Ang tibuok balanse sa gahom sa kalibutan posibleng mabalhin ngadto sa komunismo ug Islam.
Samtang ang tibuok kalibutan wala sa tradisyonal nga gubat, siguradong naa kita sa gubat sa mga ideolohiya. I would never been able to say that big word. What big word? Never mind. Pangkalibutang? Oh, this one. Ideolohiya. Okay. So prophetic, they've been praying for 3 years, engaged in prophetic intercession as watchmen and watchwomen on the wall to keep World War III from happening because the enemy wants World War III. No, so, kini nga mga propeta igsoon, sa milabay nga mga tuig, nagsugod na sila sa pag-ampo, na dili gyud madayon kining World War III tungod kay ang yawa gusto gyud siya nga magubat sa tibuok kalibutan. We need to pray igsoon. No, kinahanglan nato nga mag-ampo pud ana. Okay. Mga panggubatang lalaki ug babaeng magbalantay sa kuta. Hallelujah. Ikaw ni igsoon. Nagapagawas kamig pagtawag sa tibuok kalibutan alan sa mga panggubatang mga lalaki ug babaeng magbalantay sa mga kuta nga magpuasa ug magampo ug magbantay sa mga kuta sa kanasuran. Pinaagi sa mainitong mga pagampo sa daghan sa tibuok kalibutan ang ikatulong pang tibuok kalibutan nga gubat nalikayan. Bisan tuod kini hinay. Busa kinahanglan nga dili kita kapuyon sa atong mga pagampo. Hallelujah. Ang Europa naa sa tinuod nga kakuyaw, apil ang mga nasod sa utlanan sa Ukraine, Poland, Romania, Slovakia, Moldova ug Belarus. Ang Belarus nakighiusa na sa Russia ug nagkinahanglan pod sa atong mga pagampo. Magampo kita nga walay makadagkot sa ikatulong gubat sa tibuok kalibutan sama sa naitabo sa uban pang mga gubat nga pang tibuok kalibutan. So this is instruction from the Lord So kini to the church. sugo ni sa Ginoo para nato nga naa sa simbahan, kita nga tinuod nga iglesia. So we're asking you all to join in. No, mao nga ginahangyo ang matag usa ka nato igsoon nga moapil ta ani. The more people that we can get to pray, the bigger effect that we will have. No, kay ngano igsoon, mas daghan bitang tawo nga magampo ug magpuasa, mas dakong epekto. Okay. Dihatagan kami og espesyal nga pahimangno nga balikan og basahon ang Shaping History Through Prayer and Fasting nga libro ni Derek Prince ug intercessor ni Rhys Howells. Ang kasaysayan sa sibilisasyon sa kanasuran sa kasadpan sama sa Europa naa pa sa balanse ug naapay panahon sa pagpugong nga mahitabo ang gubat sa mga kanasuran. Hallelujah. Okay. So what book do you have? Intercessor and Shaping History Through. You have them both. Yes. Okay, I pulled up both of them. I'm reading both of them right now. I'm halfway through the first book. Wow, ang bilis. No, so katong duha ka libro nga mention diri gihisgot dire, gisugdan nagbasa ni Daddy, no katunga na siya, hapit na siya, kanang na siya, nakatunga na siya sa kining una nga libro. I recommend that you all of you read these books. O ginarekomenda igsoon nga kitang tanan mobasa ani. Magpapasa lang mo sa kuha na ko'y copy. You want to learn how to fast and pray, you need to read this book by Derek Hallelujah. Prince. No, kung ganahan ta makato nun saon pag-ampo ug pagpuasa, kinahanglan nga basahon nato ning libro ni Derek Prince, Because Shaping History Through Prayer and it's going to Fasting. help us understand how powerful it is. Tungod kay masabtan nato igsoon, matabangan ta sa pagsabot ba nga unsa day ni kagamhanan. Okay. Amen. So I'm asking you all to read it. Busa I ginahangyo. pulled it up online for free. They're free PDFs. Oh, libre siya. PDF sa online. You want it? All you have to do is email me. I'll email you the free PDF. I'm sorry, it's in English. We're already translating books right now. So we can't translate that really quickly right now. Kung dili gyud siya mapaspas sa pag-translate. So kung magbasa ta English gyud English sa basahon. Kay dili pa man igo nga panahon para mahuman nato nig basa Okay. tanan. But what I've done in the past was take a whole book and cut and paste it in English into Google Translator, into Basayan or into Cebuano. It's not perfect, Pero masabtan ra. but you'll get the idea, I think. Yes. So ang ginabuhat ni Daddy, no, para masabtan niya, ang iyang ginabuhat is pwede po ni buhaton nimo igsoon kung ganahan ka magbasa, kung basahon nimo ning libro,
usa ka paragraph imong ikat, imong i-paste sa Google Translate, iya tong i-translate nga mahimong Bisaya. Okay. Asya. Asya, ikaw, dili Asya nga tao ha. Asya nga kontinente. Asia. Asia. Ikaw ang makabintaha nga mga lalaki ug babaeng magbalantay sa kuta niining seryosong panahon. Hallelujah. Taiwan, Korea, Indonesia, Japan, China, Vietnam, Thailand, Pilipinas, Malaysia, Singapore, India, ug uban pang mga nasod sa Asia, ang inyong mga pag-ampo nagasaka ug miabot sa atubangan sa Ginoo niining panahon na. Hallelujah. Wow. Panahon na nga maestablisar ang daghang mga 24/7 nga mga panimalay sa pag-ampo. Sama sa among gipropesiya sa kaniadto ang pagsimba ang dakong yabi sa pagprotekta sa imong mga utlanan. So I'm asking the Lord, do you want us to form a 24/7 house of prayer? So nagapangutana siya karon sa Ginoo nga, Lord, ganahan ba ka nga magtukod mi og 24/7 nga panimalay sa pag-ampo or balay ampuanan para nimo? Will you pray with me, please? No, dunganan nato si Daddy Igsoon. Mangutana ta kung gusto ba ni Lord nga mag 24/7 house of prayer ta. I struggle because I can't even get people here to pray Saturday morning. No, tungod kay I struggle with how are we going to do 24/7 no with just a handful of people. no struggle sa Igsoon kung gusto sa Ginoo nga mahimo tang house of prayer tungod kay Sabado gani sa buntag maihap ra sa kamot ang nagampo diri atubangan. Unsaon na to paghimog 24/7 house of prayer? So we need wisdom from the Lord. Mao nga nagkinahanglan ta og kaalam gikan sa Ginoo. Jesus said, my house must be a house of prayer. Amen. No, si Jesus nagingon nga ang akong panimalay kinahanglan nga mahimong panimalay sa pagampo or balay ampuanan. And believe me, Samanga Sundalo, this is a huge challenge for me personally. No, Igsoon, mutuo ta nga ibisan kang daddy hagit pud ni. I'm not called by God to be an intercessor, but it's in my heart deeply. I want to be a man of prayer. Amen. I want to be a man of prayer. Anong hagit para kang daddy Igsoon? Tungod kay kabalo siya sa iyang kasing-kasing nga wala siya gitawag sa Ginoo nga mahimong tigpataliwala sa pagampo apan bisan pa man nga kung dili man gani katawgon nga intercessor sa Ginoo or wala ka gitawag nga mahimong intercessor pero gitawag ta sa Ginoo Igsoon sapod mo yang kasing-kasing nga mahimong usa ka alagad nga mainampuon. Amen. And what is our biggest challenge? Unsa man ang pinakadako natong kalistanan? Pagampo. No, Gayu. pagampo, no? Dali kita maano ba ma-distract. Ako man pod. What's your biggest distraction? Oh my God. Anything that moves. It keeps you from Sleeping. praying. Oh. Oh, we want to sleep and we want to eat. Di ba? No, pag magampo na gani ka ba kay mahuna-una nimo ganan mo ko matulog or katulgon man ko. Don't tell me you don't have time to pray. No, dili kita Don't tell me that. Dili kita makaingon Igsoon nga ay wala man jud ko'y time para mag-pray. Because we have time for everything else. No, tungod kay ngano, naan makahatag man lagi tag oras para sa uban. But I have a baby. I'm raising a baby. No, pero nagpadako man kog bata. I'm raising 60 babies. Si Daddy gani gapadako sa 60 ka mga bata. I'm joking. Don't be so serial. Ay sinta man ta kabo kapil mga bata. Okay. All right. Praise the Lord. Hallelujah. Unsang orasa na o unsang panahon na. Daghang mga higayon ginapangutana namo ang among mga kaugalingon isip mga propeta. Unsang orasa na o unsang panahon na. Panahon na nga ang pamanhunon mogawas gikan sa lawak sa kasal. Ang mga pangasawunon kinahanglang mosuot sa botas o sa sapatos sa panggubatan. Joel 2:16. Makita nato kini nga literal nga nang gihitabo sa panahon sa gubat karon. Hallelujah. Amen. What time is it? Unsang orasa na? Time for the bridegroom to come out of the bridal chamber. It's time for Jesus to come. Amen. No, panahon na nga moabot si Jesus. But brides must be Ready. Samanga Sundalo. Amen. No, apan kita nga mga pangasaunon ni Kristo Igsoon, kinahanglan Diba? nga andam sama sa usa ka sundalo.
I love it when you pray up here. Ganahan kay sa igsoon sa diha nga muduol ka diri, muanhi ka diri sa tubangan magampo. And even you men, your brides. No, bisan The bride pag of Christ. bisan pag kita nga mga lalaki, apil ta nga pangasaunon ni Kristo. So you wear your white wedding dress with your combat boots. Ha? O, nga naman. Sundalo man gud ang iyang pangasaunon. Oo. Di ba? Magsuot ta sa tuang boda, trahe de boda, pero naka-boots. Nga panggubat. Jesus coming back for a bride without spot or wrinkle, wearing combat boots. Amen. No, ang balikan ni Jesus igsoon pangasaunon nga walay kunot puling ug mansa pero nagsapatos ug botas. Hallelujah. Okay. What's that next? This one? Yes. Okay. Mga umaabot nga gubat. Ang mga umaabot nga mga gubat mahimo nang naa sa teknolohikal nga level. Nga dili na lamang mga drone o mga manglupad nga kamera, apan mga sundalong robot na usab. Ang teknolohiya sa gubat daw muuswag uban sa kusog nga kilat. How many you are hearing about AI? Pila man ninyo diri igsoon nga nakadungog na mo ang AI. Artificial No, intelligence. kanang artificial nga Oh, yeah. intelligence. That's the first thing man wants to do with AI is create war robots, No? war drones. Nga no? We already have war drones that are blowing up things. No, kabalo mo igsoon nga ang tumong bitaw nila nga anong ginatuyo gyud na nila nga kana bitaw maanad na taba nga na AI. Kana bitaw sa tong artificial intelligence kato bitaw gigamit sa Photolab. Ginagamit na nila kay para Ay- maanad ta nga kay gamito na nila sa gubat. I have to ask you a question. Unsa man? Artificial intelligence. What is more intelligent than God? Bitaw. Di ba? Unsa pa may mas maalamon kaysa sa kaalam sa Ginoo? Artificial They have gani. to create. The whole world is going gaga over artificial intelligence. But all they would have to do is go ask Lord for wisdom. Amen. He said He would give it. Amen. No, ang tibuok kalibutan igsoon murag gyud mabuang nga dito gyud padulong sa AI, dito mangutana ni AI. Pero ang Ginoo nagaingon nga ako'y pangutana, ako man ang espiritu sa kaalam, kahibalo. A lot of the intelligence behind that artificial intelligence is Satan himself. Kaya nga ang kahibalo, likod aning artificial intelligence, dili kahibalo gikan sa Ginoo, gikan sa kahibalo sa yawa. Okay. Mateo 24 alang sa 2024. Kini usa ka importante ug matagnaong tudling alang sa panahon nga ania kita karon. Naghiskot usab kini sa panahon sa gubat nga ania kita. Mateo 24:7 kay ang nasod mubarog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug adunay mga gutom, mga kamatay ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Yeah, that's true. Okay, enough said for that. Okay, next, this one. Mabati namo nga dili pa panahon sa Armageddon. Tungod gikinahanglan pa mahitabo ang dakong pag-ani sa mga kalag. Hilabi na sa tungang sidlakan or Middle East. Bisan pa gusto ni Satanas nga bag-uhon ang mga panahon ug mga kapanahunan. Siya magasulti sa mga magarbuhong pulong batok sa labing halangdon. Maglutos siya sa mga gibalaan sa labing hataas. Ug nagtinguha sa pag-usab sa mga panahon ug balaod. Unya ang gibalaan itugyan ngadto sa iyaang kamot sulod sa usa ka panahon ug mga panahon ug tunga sa panahon or 3.5 years. Daniel 7:25. Okay, so with the war of Israel, one of the things on the forefront of my mind is what's next? Armageddon? Because Armageddon's coming. Tinuod. No, tungod kining atong makita igsoon nga gubat bitaw sa Israel. Ang giuna-una ni Daddy nga kung kini gani karon nagsugod na nga gigubat ang Israel, unsay sunod ani? Armageddon. No? Kabasa mo sa Biblia sa pinadayag katong katapusang gubat. But now we have the answer. No apan karon igsoon The na. will of God. Amen. No karon naa natay katubagan niini nga pangutana ang kabubuton sa Ginoo. Through the agreement of 200 prophets. No pinaagi sa pag-uyon sa duha ka gatusan ka mga propeta. They believe it's not time yet for Armageddon. The enemy wants Armageddon, but we must pray against it because it's not the right time. Amen. No, ang mga kining nga mga propeta igso nagatuo sila. No giuyunan nila nga dili pa panahon nga mag-Armageddon. Kay ngano man kung mag-Armageddon na dili mahitabo tong katapusang pag-ani sa mga kalag.
So the Bible's clear that Satan wants to change the times and seasons. Mao nga kinahanglan ta magampo batok aning Armageddon kay ang yawa gusto niya nga bag-ohon ang mga panahon o kapanahunan. He doesn't want revival. Kay ngano, dili siya gusto og pagkapukaw. Satan is deathly afraid of revival. No, mahadlok yun ang yawa nga may mahitabo nga pagkapukaw. But here, Igsoon, if you want revival, we're going to have to pray revival in. Amen. No, apan Igsoon, kung gusto ta nga makakita og pagkapukaw, kinahanglan nga atong tawgon kini nga pagkapukaw. Ato ang iampo nga mahitabo siya. All right. Because of the need of the great harvest of souls. Hallelujah. No, tungod sa gikinahanglan pa mahitabo ang dakong pag-ani sa mga kalag. The enemy wants to stop this harvest of souls. Mo na nga gusto niya nga paspason ang oras nga kanang dalion niya nga mahitabo ang gubat kay dili siya gusto nga naay mga kalag nga maluwas. So now we know the plan of the enemy and we can stop it through prayer and fasting. Amen. So karon kabalo ta unsay plano sa yawa igsoon, unsay ang gusto mahitabo, mapugnan lang nato ni pinagi sa pagampog pagpuasa. And believe me, Igsoon, all this talk about prayer and fasting and surrender and laying our lives down, I find it personally very overwhelming. No, mutuo ka igsoon nga bisan pagani para kan daddy, kini nga mga ginahisgutan nga magampo, magpuasa, isurrender itugyan ang imong kaugalingong kinabuhi sa Ginoo para kan daddy murabag ka ng bugat. Di gyud murag, bugat gyud. Diba? Because I am so very, very undisciplined. No, kay para sa siya, grabe gyud nga dili disiplinado. But there's something happening in the Spirit. Amen. There's something new going on in the Spirit. The Spirit of the Lord is touching us, and it's like, I know that I can't do it, but I know that I can do it. Amen. With your help, I know I can do all things through Christ who Amen. strengthens you. And I'm not depending on me. I'm looking Yes, to Lord. you. And Amen. believing that you're helping us. Amen. No apan adunay mga panghitabo igsoon sa espirituhanong dapit nga kabaluta ba? Nga kabaluta sa tong kagalingon nga aminado ta nga Lord dili gyud nako kaya. Lisod kaayo. No, murag imposible man Lord nga makapuasa ko, imposible magampo, imposible Lord nga masurrender. Pero igsoon kabalupod ta nga dili ta niya biyaan, tabangan ta niya. Hallelujah. Igsoon, don't be afraid to make commitment to God. No ayaw kahadlok igsoon nga mo kumitar ka sa Ginoo. Yeah, Dad. But every time I commit before I fail. No? Unya, moingon man dayon ta, Hello? mahadlok ko mo commit. Kay ngano? Hello? Sa niagi man gud ni commit ko, napakyas man ko sige. Anybody home? Kaysa makarelate. Okay. But this time we don't depend on ourselves. We Hallelujah. depend on the Lord. Amen. No, karon igsoon nga kung mo commit ka, ayaw salig sa imong kagalingon, salig sa Ginoo. Hey. Amen. Tala. Did we read this one? Not yet. Okay. Let's go to that one. All right. Samtang ang among konseho magtigom, kasagaran mo adto kami sa mainitong mga pagampo. Ug adunay dako nga awtoridad sa among taliwala sa pagpahunong sa mga plano sa kaaway aron dili niya mausab ang mga panahon ug balaod. Kini nga matang sa pagampo gibase sa parehas nga tudling sa libro sa Daniel 7. So great authorities being poured out on us right now. Igsoon. Hallelujah. No, dako nga awtoridad igsoon na ginabubo sa Ginoo kanato karon. How do we grab it? How do we receive it? Noon saan man nato ni pagdawat igsoon? Believe and act. Diba mutuo Prayer ta? and fasting. No mutuo ta din ato ang buhaton kung unsa We'll tutubuhan. release that authority. It's through not eating food that releases the authority of the Lord to us. Hallelujah. Diba? Imagine na The youth? ha? Yes. Oo. No, ang dili nato pagkaon, Sakto. maoy makapabuhi sa awtoridad sa Ginoo pinaagi nato igsoon. Mao nga ang fasting gamhanan gyud. Amen. Your level of authority will mirror your level of sacrifice. Hallelujah. Ang level or ang sa imong awtoridad igsoon, mao na siya sa Isn't that amin. exciting? Sa ang sa imong pagsakripisyo sa Ginoo. Amen. Amen. Yeah. I'm going to put myself on the altar like the lamb. Amen. Let's go. Amen. No, atong ibutang ang atong kaugalingon dito sa altar. Atong ibuluntaryo atong kaugalingon ba? Di ta magpaguroy nga ayaw ba. Ikaw na guyod sa imong kaugalingon padulong sa altar.
para way mo guyod nimo, ikaw na lang When you put magkusa. yourself on the altar this time, don't jump off. When it starts to Diba? get hot, when it starts to get hot, Oh. don't jump So off. sa diha na nga imo nang ihalad ang imong kaugalingon sa altar, no puslanan man nga ni duol na ka sa altar, pag muinit na gani, ayog dagan. Holy Spirit, tie me here so I cannot escape. No? Iampo na to ba, Holy Spirit, mudagan ko pa dong sa altar, pero pag abot na kong altar, automatic, hektik kong tarong, kay para di ko kaambak. Di ba? Oh. Okay. Apan ang paghukom, pagasugdan, ug ilang pagkakuhaon ang iyang kamanduan, aron sa pag-ut-ut ug paglaglag niini hangtod sa katapusan. Ug ang gingharian ug ang kamanduan ug ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit, igahatag ngadto sa katawhan sa balaan sa labing halangdon. O ang iyang gingharian mao ang walay katapusan nga gingharian ug ang tanan nga mga kamanduan manag-alagad ug managsugot kaniya. Daniel 7:26 taman 27. Wow. Hallelujah. The greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. Amen. Hallelujah. Ang iyang ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit igahatag ngadto sa katawhan sa balaan, meaning ang mga gibalaan sa labing halangdon. Hallelujah. Thank you, Lord. Adunay talamdan sa mga buluhaton o hitabo ang Ginoo alang sa katapusang kapanahunan. Nagkauyon kami nga mga segundo na lang ang gilayon nato. Wow. Ug walay tawo nga nasayod sa insaktong oras. Ang tinguha ni Satanas mao ang pagpausbaw sa mga gubat aron ang mga pagkapukaw nga nagakahitabo sa tibuok kalibutan mawagtang. Makita naman ang ebidensya sa espiritu sa Antikristo nga nagapamuhat sa mga kahimtang karon sa kalibutan. Nasayod kami nga adunay ubang mga panagbangi sa rehiyon sa mga kontinente sama sa Afrika. Ang tahas sa tigpataliwala ug magbalantay labing gikinahanglan karon labaw pa kaysa kaniadto. Sa matagnaong paagi kinahanglang puno nato ang atong mga nasod sa 24/7 nga pag-ampo aron dumalahon ang mga lihok sa Dios ug pakyason ang mga plano sa kaaway. Kay ang nasod mobarog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug aduna unyay mga kamatay ug mga linog sa nagkalain-laing mga nasod. Anaa na kita sa sinugdanan sa katapusan. Mateo 24:8. So the prophets agree we're seconds away. No, ang mga propeta igsoon, nagkauyon sila nga segundo na lang ang atong gilayon. Ikson, you see why your decisions in your life matter so much. Nasabtan nimo igsoon nga bot pasabot kung segundo na lang diay ang atong gilayon, nganong importante kaayo ang atong mga desisyon, ang atong mga pagpili karon. Our right or wrong decision today will impact us for all eternity, Ikson. Hinumdumi ni igsoon, ang atong insakto o sayopman nga mga desisyon, maka-apekto ni siya ngadto sa walay katapusan. So Satan's desire is to escalate war so that revivals that are happening around the world will be aborted. He doesn't want a revival. Kaya ang yawa, dili siya gusto nga may pagkapukaw, mao nga gusto niya nga pausbawon, gusto niya nga dagkutan nga magkagubat ang mga nasod, kay para walay pagkapukaw mahitabo. Okay, so the role of the intercessor and the watchman and watchwoman is needed more than ever. Mao nga ang tahas sa mga tigpataliwala ug sa mga magbalantay sa kuta igsoon, mas gikinahanglan karon kaysa kaniadto. We need to fill our nations with 24/7 prayer to steward or to manage the moves of God and thwart the enemy's plans. No kinahanglan nato punon sa 24 oras, 7 ka adlaw sa usa ka semana nga mga pag-ampo ang atong nasod aron nga dumalahan nato kung unsa ang pagpamuhat nga gustong buhaton sa Ginoo ug aron nga mapugna nato ang mga pagpamuhat pud sa yawa. Amen. Ang mga pundok sa katribuhan musukol batok sa ubang katribuhan. Sa among pagsumiti sa among mga pulong sa wala pa ang pagsaka sa balod sa pagsukol batok sa mga Hudiyo, nakita na namo kini nga pag-abot. So the enemy is already coming after Israel and the Jews. No, makita man nato karon igsoon nga ang yawa iyang ginagukod ang mga Hudiyo. In the past, during the Holocaust, he tried to wipe out all of the people of God, the Jews. No, sa milabay nga katong nahitabo nga Holocaust nga
daghan kaayong mga Hudeyo nga gipamatay tungod kayang yawa gusto niya patyon kining mga Hudeyo. The governments are making laws against the Jews. Unya ang mga gobyerno nagabuhat Against Israel. og mga balaod batok sa Hudeyo, mga Hudeyo batok sa nasod nga Israel. And the Bible says any enemy of Israel is an enemy of God. Ug ang Biblia nagsulti igsoon nga bisan kinsa nga kaaway sa Israel, kaaway pod sa Ginoo. But understand this, Apan sabta ni igsoon that the church has been grafted in with the Jews. no nga kita Gentiles been grafted in with the Jews. ang mga hintil igsoon gisumpay ta no sa punuan nga kung asa gitanom pod ang mga Hudeyo.